April 5, 2025. Ngayon ay Sabado ng tanghali, alas 11 ang oras. At tayo ay magta-travel papunta ng South Caloocan, Barangay 162, Tandang Sora. At tayo ay magiging bahagi ng isang children's feeding ministry. Magbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Mga bata na tuturuan ni Brother Rodel ng mga makalangit na mga awitin. Medyo makulimlim lang ang panahon, pero kahit umulan, tuloy ang ating mission. So nandito tayo guys sa Skyway northbound. Tayo ay nag-entry sa Quirino at ito ay dire-diretso papunta ng north. So wala tong daan papunta ng south. So kapag nag-entry kayo ng Quirino, ay papunta lang to ng Bonifacio, ng Balintawak. May unang exit dito, Nagtahan, tapos yung mga susunod na exit, Quezon Avenue, Sergeant Rivera, Balintawak, Bonifacio, tapos Balintawak. So kung galing tayong Quirino at tayo ay mag-exit ng Bonifacio, kagaya ng ating exit ngayon, ang payment ay 266. So Bonifacio, pabalik din ng Quirino, ay 266 din ang payment. At yung ibang exit, kagaya ng Nagtahan, kagaya ng Sergeant Rivera, ng Balintawak, so iba yung mga payment nila. Depende sa lapit o sa layo ng travel dito sa Skyway. Bible verse of the day tayo. Romans chapter 12, verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Huwag kayong padaig sa masama, kundi bagkus daigin nyo ng mabuti ang masama. Salamat sa salita ng Panginoon. Habang tayo naglalakbay, meron tayong pinagbubulay-bulayan na Word of God. Kung meron mang mga taong gumagawa ng hindi mabuti sa atin, ang isukli natin sa kanila ay kabutihan pa din. Parang mahirap gawin, pero kung Biblia ang ating pagbabasihan, talagang gumawa tayo ng mabuti. Kahit na minsan, may mga hindi magandang ginagawa sa atin ng ating kapwa, ang ating gagawin pa rin palagi sa prinsipyo ng salita ng Diyos, lagi tayong gagawa ng mabuti. So tuloy lang tayo dito, northbound ang ating dinadaan ng Skyway ngayon. At pagbaba natin ng Bonifacio mamaya, so Bonifacio ang ating magiging exit kasi sa may Balintawak flyover ng service road tayo dadaan. Quirino Highway ang ating magiging daan mamaya. At mula doon sa Quirino Highway, dire-diretso lang tayo. Tapos pasok tayo nung sa Baisa Road. At pag nadaanan natin yung Santa Quiteria, malapit na yung Tandang Sora at malapit na rin doon ang barangay hall ng 162 ng Caloocan. Sa ating mga travel, palagi tayong mag-mindset na dapat kondisyon yung ating mga pangangatawan kasi sa pagdadrive talagang kailangan gamitin halos ang mga bahagi ng ating katawan, ng ating paningin, ng ating pandinig, ng ating pakiramdam. So, yung mga paa at kamay natin, kapag nagdadrive talagang dapat nakafocus. Yung mga basic din ng ating mga ginagamit na mga sasakyan, lagi din nating i-check yung preno, yung ilaw, yung gas, yung battery, at yung gulong. Ayan, so mga basic lang, madali lang naman. Kapag dadaan tayo ng mga gasoline station, minsan nag-o-offer yung mga crew ng mga gasoline station na kahit yung oil, pwede nilang ma-check. So medyo madilim yung panahon ngayon sa bandang unahan at marahil may ulan sa ating patutunguhan, pero kailangan nating magpatuloy kasi
ang gawain nating pupuntahan ay para sa Panginoong Diyos. So shoutout tayo sa ating mga kasama ngayon. Nandito si Pastor to be, Brother Rodel Arguelles, at kasama natin ang ating keyboardist, si Colin Luis Talas Golyoso. Ayan, so tingnan natin kung maayos yung lugar, kung walang ulan, at kung may ulan naman at may bubong yung lugar, pwede nating iset up ang dala nating keyboard, amplifier, instrumento, para mas maging maganda yung pagtuturo ni Brother Rodel ng mga awit makalangit doon sa mga bata. So itong Skyway ay nadagdagan ng speed limit. Sa mga straight lane, ginawa na nilang 80 kph. Dati ay 60 lang. Ngayon sa mga curve, kagaya nito, nandiyan na lang yung 60 kph. Ito yung SM Santa Mesa o SM Center Point dito sa ating kaliwa. Ito ay talagang nadadaanan. Kung galing ka ng north o galing ka ng south, madadaanan talaga yung SM Center Point or SM Santa Mesa. Yung bandang kanan natin, yan yung mga building na yan yung DMCI condominium kung hindi ako nagkakamali. So halos katapatan lang yan sa kabilang side ng SM Center Point. Okay, diretso lang tayo at sa bandang unahan ay mag-i-exit tayo ng Bonifacio. Pero itong susunod na exit ay Quezon Avenue. So hindi pa tayo dito. Diretso pa tayo ng konti. Dadaan muna tayo ng Toll Plaza bago tayo mag-exit mamaya sa Bonifacio. Pagbaba natin ng Bonifacio, madadaanan natin yung Ayala Malls at malapit na yung papasok ng Quirino Highway. Maganda itong Skyway at malaking bagay lalo na kung ang mga magta-travel ay galing ng NLEX tapos papunta ng SLEX. Kasi talagang hindi na madadaanan yung EDSA. Kumbaga ay makakaiwas sa traffic. Kaya lang syempre may payment, may bayad ang pagdaan dito sa Skyway. Ganun pa man, okay lang yon kasi malaking oras naman yung matitipid. At magiging mabilis yung biyahe. So yung exit na yan sa kanan na nakikita natin, yan yung exit ng Quezon Avenue. So yung mga papunta ng Circle, ng Quezon City Hall, Commonwealth, yan yung exit. Yan yung daan papunta doon. At since tayo ay papuntang Bonifacio, diretso pa tayo. At dadaan muna tayo ng Toll Plaza. So tingnan natin kung magkano talaga yung payment ng Quirino to Bonifacio. Makikita naman natin sa kanilang screen kapag na-scan yung ating RFID sticker, mag-a-appear naman yung binawas at yung balance na matitira sa ating RFID load. So sa tansya natin parang babagsak ang ulan ngayon kasi katanghali ang tapat pero makulimlim, madilim. Pero syempre ganyan ang panahon, minsan may ulan, minsan mainit, iba-iba ang ibinibigay na panahon. So dito tayo malapit na sa Toll Plaza. Ayan, medyo umaambon na nga. So may mga patak-patak na ng ambon. So tama yung ating pagtansya kanina na parang babagsak talaga tong ulan na to.
Ayan, at kapag ka tayo ay dadaan ng mga toll plaza, lagi nating ina-advise, mag-stop tayo doon sa place na may nakalagay na stop here. Wait for the barrier to go down. So yun ang isang dapat gagawin natin kasi minsan kapag ka sobra kang nakatutok sa sinusundan mong sasakyan, tapos nalagpasan mo yung part na yon, kapag ka ni-read yung sasakyan na nasa unahan mo, na-read yung RFID niya, since na nakasunod ka kaagad sa kanya, mahirapang ma-read yung RFID mo. Kaya minsan may mga nakikita tayo na parang nakikipag-communicate pa yung driver doon sa bantay at inaabot nila minsan yung kanilang RFID card at i-scan yon kasi hindi na-read yung kanilang sticker. So kapag ganito ay sunod lang tayo doon sa kanilang polisiya na mag-stop tayo doon sa tamang place na yon, hintayin natin na bumaba muna yung barrier, tsaka tayo mag-go. So yan minsan ganito yung nangyayari kapag hindi nare-read yung RFID sticker, tapos kapag wala pa yung bantay nandun sa kabilang side, ganyan minsan yung nangyayari. Kagaya nitong lane natin, yung sa kanan natin nakaka-go sila, ayan, pero tayo naka-stop. Pero yung lane natin, nasa ETC lane tayo. Siguro dun sa unahan nito, ganun yung nangyayari, yung sinasabi ko kanina na kailangan i-present pa yung RFID card para ma-read. Kasi baka nakatutok na agad siya dun sa kanyang sinusundan. So ayan, ilang sasakyan na yung nakauna sa atin sa ating gawing kanan. Halos lagpas na ng isang pila ng ating kinalalagyan ngayon. Tuloy-tuloy sila pero tayo nakastop. So, ganyan, posible ang nangyayari kapag ganito na maka-experience kayo ng parang ayaw gumalaw. Isang reason dyan yung hindi pa ma-read talaga yung sticker nila at nagpe-present pa sila ng RFID card nila. So yan, kagaya ng nasa unahan nating kotse na yan, masyado siyang tumutok. Ayan. Dapat mag-stop tayo. Yan. Hintayin natin magbabayang barrier na yan. Tapos saka tayo mag-proceed. Yung, okay, na-read yung ating sticker, madali lang at diretso lang tayo. Ayan, so yung payment ay 266. So from Quirino hanggang dito sa exit dito sa Toll Plaza ay 266. At bababa tayo ng Bonifacio para travel naman tayo papunta ng flyover ng Balintawak Quirino Highway. At mula doon ay medyo malapit na yung ating destination. So, ang tinakbo na natin ay 14 minutes. So, 14 minutes na yung tinakbo natin. From Quirino, Malate, Manila. Nandito na tayo ngayon halos malapit na sa Bonifacio. At itong Bonifacio, hati ito sa dalawa. Sa left side niya ay Caloocan, tapos sa right side niya naman ay Quezon City. Kapag bumaba tayo mamaya ng Bonifacio. Paminsan-minsan yung pag-ambon, may part na meron, may part naman na wala. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Salamat sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe. Maraming salamat po. Sa mga nag-like, nag-comment, nag-share, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless
sa ating lahat. So si Ma'am Myrna Velasco ay nag-comment doon sa isa nating video na ingat sa mga travel. So maraming salamat po. At may mga iba pang nag-comment sa ibang mga video. So maraming salamat sa lahat ng mga comments po ninyo. Hindi ko man ma-mention lahat ngayon yung mga comments, lalo na yung mga unang comments. Maraming salamat. At nawa patuloy niyong suportahan ng ating YouTube channel. So nag-start tayo noong January 11, 2025 ang ating Pinoy TV YT channel. So dito malapit na tayo sa Bonifacio at bababa tayo dito sa Bonifacio exit. So ito, kanan tayo dito. Yung padiretso na yon, padiretso ng NLEX ng Balintawak exit. Pero dito tayo sa Bonifacio. Kasi kung diretso tayo ng Balintawak ay hindi na tayo aabot sa Quirino Highway. So ito talaga yung best na daan. Ayan, medyo lumalakas na yung ambon. Mamaya, hindi na to ambon, mamaya ulan na. So dito sa part na to, tiyempo, i-ano natin yung mga galing kaliwa, pakiramdaman natin, tapos magpaalam tayo kapag gagawin tayo dito sa left side. Kasi may mga driver minsan na ayaw nilang magbigay. Pero may mga driver din naman na mapagbigay din sila. So ito sa right side natin, yan yung Ayala Malls. At halos terminalan din yan ng mga bus. Ayan, may mga bus dyan sa bandang right side natin. Pick up and drop off ng mga pasahero din dyan. So itong bakod na to, barriers na to, ayan. Papuntang EDSA yan. Yan, kapag dun sa kanan dadaan. At itong location natin, itong way natin, ang gitna nito, papunta ng NLEX. Yung kanang bahagi, papunta ng Monumento. Ayan, may mga nag-right turn dyan sa pinaka right lane. So, yan, papunta yan ng Monumento. So, ito, paakyat tayo dito sa Balintawak flyover. At ang nagdudugtong na dito ay Quirino Highway. Yung nakikita nating truck na dumidiretso, papunta yan ng NLEX. So, dadaan din yan ng Balintawak Toll Plaza. So, dito tayo sa Quirino Highway. Yung ulan ay pabugso-bugso. Minsan may ambon, minsan may malakas na ulan na, minsan wala. So, may mga part na parang pulo-pulo yung pagbuhos ng ulan ngayon. So, ito na yung Quirino Highway. Diretso lang tayo dito at sa kanto ng Baisa, doon tayo papasok mamaya. So, hindi na natin tutumbukin tong Quirino Highway. Mas may shortcut na daan doon sa Santa Quiteria. So, iniisip natin ngayon kung makakapag-install tayo ng instruments. Okay lang kung may bubong yung place kasi first time nating makakapunta ngayon dun sa location ng
paggaganapan ng Children's Feeding Ministry. Kung walang bubong yung ating mapupuntahan, hindi natin pwedeng i-install ang ating instrumento. Pero kung may bubong naman, pwede naman. Medyo parang matraffic dito sa area na to. Parang dito lang tayo na traffic mula nung umakyat tayo ng Skyway kanina. At mula nung nakababa tayo, kasi pagbaba, hindi naman ganito yung naranasan natin na traffic. So dito lang pala yung mga nag-U-turn sa gasoline station. So dito lang yung naging cause ng pag-traffic. So tuloy lang tayo dito. At yun ang mahirap kapag umuulan tas nakamotor. So yung nasa unahan natin yun, no? Yung angkas yata yun. Talagang tuloy pa rin yung takbo niya. Pero mababasa na sila. Yung iba, nakikita natin yan. No? May mga kapote yung iba wala pa. Siguro yung walang kapote, malapit lang siguro sila dito. Ayan, talagang nag-ano na yung iba. Talagang tuloy pa rin kahit umuulan. So yan ang isang disadvantage kapag motor yung gamit natin kapag umulan. Ang advantage naman ng motor kapag sobrang traffic, nakakasingit-singit sila. So dito sa kanto na to tayo ay sa kaliwa, ito na yung Baisa Road. So dito may mga driver talaga na ayan, kahit humihingi na tayo ng way, ayaw nila magbigay. Ayan, yung iba naman kagaya niya nagbibigay sila. So salamat, pinagbigyan tayo. So diretso lang tayo dito sa Baisa. Shortcut na yung ating daan dahil kung diretso natin yung Quirino Highway, tapos doon tayo sa Tandang Sora, medyo mahaba-haba pa rin yon. Unlike dito na kapag nalagpasan natin tong Baisa, tapos malagpasan natin yung Santa Quiteria, medyo malapit na. So kapag ganyan na nagsisignal yung kasalubong natin, mag-stop na tayo. Ang ibig sabihin nun, humihingi siya ng way. Maliban na lang kung nakastop siya at nagsisignal na pinapag-go tayo. So dalawa ang ibig sabihin ng pag flash ng kanilang headlight sa mga nagda-drive ng four wheels. Posibleng pinapag-go ka nila at posibleng kung sila naman yung nakago ay pinapa-stop ka nila. So madali din namang maunawaan kasi nakikita natin kapag tuloy-tuloy yung takbo at signal siya ng kanyang headlight, so ibig sabihin humihingi ng way. Pero kung nakastop siya at nagbigay ng kanyang signal light o ng kanyang headlight, nag-signal na tayo yung nakago, ibig sabihin nag-stop siya at pinapag-go naman tayo. Okay, medyo lumalakas na yung ulan. Kanina ambon, patak na ng medyo madalas na. Ngayon, medyo malaki na yung mga patak.
So kapag ganito yung panahon, yung wiper natin lagi nating nagagamit. Pero kapagka kaya pa naman na hindi wiper, so ayan, kaya yung pag-wipe natin, meron siyang parang spacing, 'no? Parang hindi palagi. Pero kung sobrang lakas ng patak ng ulan, talagang tuloy-tuloy yung wiper. Pero 'pag ganito na medyo maganda pa naman yung visibility, paminsan-minsan yung pag-wipe natin. Ayan, kapag nag-wipe tayo, so pinapakiramdaman natin medyo mabagal na yung pag-ambon dito ngayon. So ambon na lang yung nandito. Kanina ay ulan na. So ngayon parang ambon na lang 'to. Dito sa bandang unahan, kakanan tayo. Okay, diretso lang 'to. Tapos madadaanan lang natin mamaya yung Santa Quiteria Catholic Church. At halos bandang unahan lang ng konti nun, yun na yung Tandang Sora Street. So ang Tandang Sora Street ay nahahati din ng Caloocan at ng Quezon City. So 27 minutes na yung ating tinakbo at nandito na tayo halos sa Caloocan South. At hanapin na lang natin yung location ng ating pupuntahan mamaya para sa gawain ng mga bata. So paiba-iba talaga yung patak ng ulan. Minsan mahina na, minsan naman lumalakas. So medyo madalas na yung patak ngayon dito ng ulan. Marami ng mga ganitong klaseng bus ngayon na ito yata yung pumapalit sa ating mga lumang jeep. Pero marami pa rin naman na mga lumang jeep na ayos pa rin, naman maganda pa rin yung biyahe nila. O kagaya nito, ayan, magaganda pa rin naman. Luma na yung mga jeep pero magaganda. Siguro talagang alaga at mini-maintain nila yung kondisyon ng makina. So medyo
Matraffic dito. Pero ganito talaga sa mga lakbay travel natin. Minsan nakakaranas tayo na maluwag yung daan, minsan masikip yung daan. Kasama yan sa experience ng mga travel. Okay, so dito sa bandang unahan, nandito na ang Tandang Sora Street at gagawi tayo ng kaliwa kasi yung kanan, padiretso ng Tandang Sora ay papunta yun ng Quezon City, Tandang Sora. Since ang ating pupuntahan ay Tandang Sora dito sa may Caloocan, kakaliwa tayo. At napakalapit naman na dito ng barangay hall ng Barangay 162 ng South Caloocan. So muli tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating channel, mga nag-comment, nag-like, nag-share. Salamat sa lahat ng mga nakakanood. At sa lahat ng mga magsusubscribe, maraming salamat. Nawa ay nakakapagbigay ng mga ideas, mga tips, ang ating mga video na nagagawa. So itong tinutumbok natin, ito na yung Tandang Sora Street. Ingat lang tayo dito kasi may mga galing kaliwa, may mga galing kanan, tapos may mga galing dyan sa katapat natin. Okay, kaliwa tayo dito at dito na sa bandang unahan ang barangay hall ng Barangay 162 dito sa South of Caloocan. Kasi ang Caloocan ay dalawa, north saka south. Yung bandang north, doon yan sa Bagong Silang, Bagumbong. So, yun yung North Caloocan sa lugar na yon. Pero dito, ito yung South Caloocan. May sasakyan lang na nagmaniobra. So, hindi tayo basta-basta makaka-go kapag ganyan. Pagbibigyan lagi natin. Okay, so ito na yung barangay hall ng 162. At i-coordinate lang natin yung tao dito para sa pupuntahan natin na Children's Feeding Ministry. So maraming salamat guys. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Pinoy TV. God bless us all.